present sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Namin, pakinggan mo ang bawat pangalan. Pagyaman mo, Panginoon, at maging ayon sa looban at pagkita ka mula sa hanggang kapusan. Pasalaginawa namin ang layo at maitatawa namin ngayon ang pagkain na may katihan at pag-ibig sa aming kapwa. Bigyan mo kami at naman namin ang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na po tayong umupo. Muli po, hindi po kami magsusawang magpaalala sa bawat isa na patuloy po nating isuot ang ating face mask ng maayos sa lahat po ng pagkakataon. Ang magtatanggal lamang po ng face mask ay ang mga magsasalita, yung mga hawak po ng microphone, kagaya ko po, at mamaya yung mga may pagkakataon na magbigay ng kanilang mga katanungan. Isang magandang umaga po sa ating lahat, ang mga minamahal naming batang Manileños na nasasakupan po ng Barangay 855 Zone 93 under Chairman Salvador Magpantayan Council at mga tanod. Barangay
ni Chairwoman Raquelita Sabangan and Council at mga tanod para po sa ating Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong. Ito po ay isang ugnayan sa barangay, ang paraan ng ating butihing Mayora Dr. Honey Lacuna Pangan, kaisa ang iba't ibang departamento ng ating pamahalaang lungsod upang ipadama sa ating lahat ang kanyang hangarin at layunin na iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Manilenyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanya-kanyang kuro-kuro, suwestyon at agad-agad na maipaabot ang solusyon sa ating mga pangunahing pangangailangang panglokal na siyang magiging kapaki-pakinabang sa bawat isa upang mas mapabuti pa ang kalagayan ng ating minamahal na lungsod. Ngayong umaga po ay kapiling po natin ang ating mga opisyales ng Manila City Hall. Kasama po natin ang Presidente ng Liga ng mga Barangay. Palakpakan po natin, Konsehala Dr. Ley Lacuna. Kasama rin po natin si Chairwoman Michi Castro at ang iba pang masisipag na direktor mula sa Liga ng mga Barangay. Kapiling rin po natin Direktor ng Manila Barangay Bureau, Director Diosdado Boroboy Santiago. We also have the Chief of Staff ng Office of the Mayor, Mr. Joshua Santiago. Ang ating Communications Head and Spokesperson of the Mayor at ang inyo pong dating konsehal, palakpakan po natin, Attorney Princess Abante. Kapiling din po natin ang Officer in Charge ng Manila South Cemetery, Director Jonathan Garso. Kapiling din po natin ang Direktor ng Manila Youth Bureau, Director Alex Layos. At ang Officer in Charge ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila o ang DTCAM at ang Protocol Officer ng Office of the Mayor, palakpakan po natin, Director Charlie Dungo. At ang ating mga department heads at mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan at departamento ng Manila City Hall at ang ating mga kapulisan na pinamumunuan ng ating MPD District Director General Andre Perez Dizon. At higit sa lahat, sa bawat isa po sa inyo, ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po kami sa bawat heads of each families ng inyo pong mga barangay sa paglalaan po ninyo ng inyong oras upang maging bahagi ng ating Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong. Palakpakan naman po ninyo ang inyong mga sarili. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, kasama din po natin ang ating mga magtiting at masisipag na konsehal ng ating distrito. Kaya't upang simulan ang kanyang pagbati po natin ang ating unang konsehal, palakpakan po natin, Councilor Kaloy Castañeda. Ito'y bahagi ng aming tanging yaman sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga taga-Pandakan. Magandang umaga po. Kumusta na po kayo? Mabuti ba lahat? Alam nyo, ang pamunuan po ng Asenso Manileño, nagpunta po rito sa inyong lugar, hindi upang makampanya. Tapos na eleksyon. Kami po ay nagpunta rito upang kumustahin po ang inyong kalagayan, upang bigyan kayo ng konting biyaya, ika nga, mula po sa ating Mayora Honey Lacuna. At isa pa, upang ilapit po sa inyo ang City Hall. Lahat ng serbisyo ng City Hall na makikita nyo po doon sa Aroseros, nandito na po sa inyong barangay. Kaya samantalahin nyo na po, nandito na po ang City Hall sa inyong lugar. Lahat po ng serbisyo na inyong kailangan, inyong mga katanungan, ilapit nyo na po dito. Muli, ako po'y buwabati sa inyo, ang inyo pong kapitbahay, Kaloy Castañeda, na binigyan nyo ng napakalaking boto dito sa inyong lugar. Maraming salamat po sa inyo.
Ang bilin po sa amin, sandali lang ang salita. Huwag mahaba. Dahil maraming magsasalita. Ako po ay bumabati na lang po sa inyo na isang magandang umaga. At nawa sa pagdating po ng bagyo, meron na po kayong maisasaing dyan sa inyong mga kusina. Magandang umaga po sa inyo lahat! Maraming salamat po, Councilor Kaloy Castañeda. Tawagin naman po natin ang ating susunod na konsehal. Palakpakan po natin, Councilor Philip Lacuna. Sa kultura at kasaysayan. Maraming salamat. Talagang tama lang po na unahin pong pagsalitay ng ating po senior citizen, Consel Kaloy. Kamusta po at magandang umaga, kahilom. Muli po, ito po ang inyong konsehal, Philip Lacuna. 1 taon po nakalipas nung kami po ay nag-meeting de avance dito. At doon po namin pinangako na kami po ay babalik at babalik para po pagsilbihan kayo lahat. Kaya nandito po kami para po suklian ang inyong tiwala na inyo pong binigay sa amin ng eleksyon at para na rin po magpasalamat sa inyong lahat. Ito po ang pagpapatuloy ng serbisyo na binibigay po ng isang buong partido na kami po nasa Asenso Manileño. Muli po, mamayang gabi po, baka po merong parating na bagyo. Naway hindi po siya tumuloy, ngunit kailangan po natin ipagdasal. Ngunit bagkos tayo na lamang po ay mag-ingat kung paano pa man mangyari po mamaya. Anyway, meron naman po tayong konting maikakain po. So hindi po natin problema yun. So muli po, Consel Philip Lacuna, bumabati po na isang magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Councilor Philip Lacuna. At bilang pagpapatuloy, tawagin naman po natin, Councilor Fog Abante. Kultura at kasaysayan. Tuloy po kayo magalak sa amin. Magandang umaga po, mga batang pandakan. Kumain na ba kayo? Pare-parehas tayo. Ako po si Consel Fog Abante, ang bunso at pinakapoging anak ni Benny Abante. Tapakan naman kayo. Unang-una po, nais ko munang kunin itong pagkakataong ito. Magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo po ng pangalawang termino ang aking ama at binigyan niyo po ako ng pagkakataong pagsilbihan ng ating distrito. Dahil po sa suporta ninyo, ako po ngayon ay isang ganap ng konsehal na pinagsisilbihan ang Distrito 6. Pangalawa po, ngayon ay kalinga ng Maynila. Sana po ma-appreciate po natin yung pagmamahal ng ating gobyerno, pati po ng ating Mayora Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Servonieto, na ilapit sa atin yung mga serbisyong binibigay ng City Hall. Hindi na kailangan lumayo, hindi na kailangan pumunta pa ron. Ngayon lang sa araw na ito, magagawa nyo na lahat ng kailangan nyong gawin na tulong ng gobyerno natin. Yun lamang po, pagpalaan kayo ng Panginoon, paghandaan po natin ang paparating na bagyo, dumating man o hindi, masabuti ng handa tayong lahat. Yun lamang po, magandang umaga sa inyong lahat, Asenso Manileño. Maraming salamat po, Councilor Fog Abante. Tawagin naman po natin ang ating susunod na konsehal. Palakpakan po natin, Councilor Joel Elmer Par. Sa kultura at kasaysayan. Magandang umaga po, bayan ng Pandakan. Isa po bang hiyawan dyan? Hep, hep! Hep, hep! Inyong tiwala at suporta sa grupo po ng Asenso Manileño. At nandito po sa ating lugar, ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa pamumuno po ng nagbigay po sa atin ng karangalan. Magkaroon po ng kauna-unahang mayor na babae sa lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin siya, ang ating Mayora Hani Lacuna. At syempre, ang ating Vice Mayor Yul Servonieto, palakpakan po natin ang ating mahal na congressman, ang ama ng Distrito 6 ng Maynila, Congressman Benny Abante. At syempre, ang hanay po ng mga direktor na namumuno po sa iba't ibang departamento ng lungsod ng Maynila, nandito po sila. Hindi po lahat ginagawa ito, hindi po lahat pumupunta rito. Palakpakan po natin ang pamahalaan ng lungsod ng Maynila dahil sa araw na ito, bumisita sa inyo ang ating mga konsehal, congressman, mayor at vice mayor. Palakpakan po natin. At nais na rin po namin magpasalamat sa inyo at wala po kayong sawa at ginawa nyong 9-0 dito sa ating Distrito 6, ang hanay ng Asenso Manileño. At napakasarap pong isipin na kayo po ay pumunta rito, pagpapakita po na kayo po ay may mga malasakit
at kayo po ay nag-iisip kung ano ang magandang mangyayari sa ating lugar. Kaya po, ang puso at malasakit po ng ating mayora ay nandito ngayon upang ang inyong hiling at hinaing ay marinig at bigyan po ng agarang aksyon. At nandito po ang lahat ng hanay ng departamento upang agarang po mabigyan ng aksyon. Mulit-muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po. Everyday gising is a blessing. Asenso Manileño. Asenso Manileño, maraming salamat po, Councilor Joel Elmer Par. At ngayon naman po ay ibibigay ko po sa inyo para sa kanyang mga mensahe ang kinatawan ng ating distrito sa Kongreso. Palakpakan po natin, Congressman Benny Abante. Narito kayo magalak sa amin hinanda sa pagdating sa lubungin ng hanggang ng Manila. Kumusta kayo? Ayos ba kayo dyan? Ang bira. Dahilan sa mga binibigay ko sa barangay, pumapayat na ako. Malaki na pinayat ko. Oo, binabati ko ang mga chairman natin sa Pandakan. Ang pogi ng Pandakan, si Chairman Willie Rivera. Palapakan natin, si Chairman Willie. Oo, nakita ko si Chairman Buddy magpantay dyan kanina. Sino ba yung mga chairman natin? Oh, mga agawad, mga tanod, magandang umaga sa inyo. Huwag niyong kailimutan po ha, ang Liga ng mga Barangay President, ano, si Gonzalo Leila Cuna nandyan. Oo, puting-puti na yung buhok. Ha? Long time no see. Ayos ba? Magandang alaki ba congressman nyo? Pwede ba, di ba? Puti nga lang ang balbas. Di ba? Pero alam nyo, itong Labores, itong barangay nyo, tatak abanti ho ito. Hindi ako natatalo dito. Yung pong dinadaanan yung street dito, hanggang doon sa dulo, ako nagpagawa niyan. Nung araw pa, at ating po inuulit yan. Kung inyo natandaan nung araw, lupa ho ito. Oo, pinasemento po ni Benny Abante itong inyong daan. Palapak naman dyan, pinasemento ko. At lahat ng mga drainage dyan sa looban, yung mga estero dyan, yung mga kalyehon dyan sa looban, alam nyo yun? Sino yung nakatala sa looban? O sino yung nagpagawa niyan? Benny Abante yan. Benny Abante yan. Kaya dito po sa barangay ninyo, tatak Abante ang makikita nyo rito. Huwag nyo kayo limutan ho ang mayora natin, ang mayora po na Maynila, walang iba, kundi sino? Hani Lacuna. O baka lumiko pa kayo. Hani Lacuna po, siya ang may isip ng kalinga ng Maynila. Gayun din po ang Vice Mayor natin, si Joserbo. At huwag niyong kailimutan po, itong aking mga magigiting na mga konsehal na pinapangunahan ng senior citizen. Pero magandang lalaki. Ano pangalan niya? Sino? Kaloy. Kaloy Hindi mo na may tatago, senior ka na, pare ko. Pero alam nyo, itong si Kaloy Castañeda, hindi na po ito taga-punta. Taga-Pandakan na ho ito. Oo. Kanya na pong niyakap ang taga-Pandakan. Palapakan natin si Kaloy. Pero meron pang isang senior na wala dito. Ayun ang pinakamatanda sa aming lahat. Matanda po sa akin yun. Kitang-kita naman eh. Di ba? Walang iba kundi sino? Si Lou Biloso. Ang walang katalo-talo. At walang makakagaya kay Lou Biloso. Huwag niyong kailimutan mga kaibigan, ang Batang Pandakan, si Konsehal Elmer Par. Gayun din mga kaibigan, ang Batang pwede? Ayan, si Konsehal Philip Lacuna. Gayun din mga kaibigan, taga San Miguel. Sino yung taga San Miguel? Hindi nyo kilala? Si Joey, Oho. At ang Panguli,
Hindi ko alam kung kaninong anak to. Pero palagay ko, alam nyo na. Eh wala, hindi makakaila eh. Di ba? Walang iba kundi si Konsehal Fog Abante, mga kaibigan. Nahinig niyo ba ako sa tulo? Taas ang kamay para ninyo sa tulo. Salamat po sa inyong suporta sa Asenso Manileño. Salamat po sa inyong lahat. At kayo, nandirito kami upang batiin kayo, makita kayo, makadopang palad namin kayo, at sabihin sa inyo, nandirito pa rin kami at walang iwanan, mga kaibigan. Magandang umaga sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Muli palakpakan po natin Congressman Benny Abante. Sa lugar na sagana At sa mga pagkakataon po ito, ay kapiling na po natin ang ina ng ating minamahal na lungsod, ang kauna-unahang babaeng alkalde ng lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin, kagalang-galang Mayora, Doktora Hani Lacuna Pangan. Dito sa aming tahanan, bukas puso sa lahat sa inyo. At Mayora. Kayo ibang Ang tingin sa pagkakapiling po ang ating piling alkalde, Doktora Hani Lacuna Pangan. pare-pareho, nagkakaisa, nagkakasundo. Ito ang aming tahanan, ang puso ay Pilipino. Bukod po sa makakadaupang palad na po natin ng ating alkalde, ay dinala niya ang mga pangunahing serbisyo ng Manila City Hall sa ating barangay na tunay na kapakipakinabang sa ating bawat batang Manilenyo. Man kayo nang galing, hindi kayo ibang tao. lahat pare-pareho, magkakapatid, magkalyado. Para po sa ating bawat kaalaman, ang ating minamahal na alkalde, Mayora Doktora Hani Lacuna, was awarded as one of the most influential Filipina in the world. Yan po ay pagkilala mula sa Filipina Women's Network. Lamang ang tanging gusto. Aral ng kasaysayan, usong ng diwang Pilipino. Ang lahat Ang ating buting alkalde rin po ay ang tinaguriang ang door-to-door doktora sapagkat siya po mismo personal ang nagdadala sa mismong tahanan ng mga pasyenteng nangangailangan ng tulong medikal na lumalapit sa kanya pong tanggapan. Tunay na may malasakit sa mga nangangailangan ang ating butihing alkalde, Mayora Doktora Hani Lacuna Pangan. Kaya't muli po mga minamahal ko pong kapwa ko, batang Manilenyo, mga batang Pandakan, palakpakan po natin ang may pagmamahal ng isang ina at galinga ng isang doktora, Mayora Doktora Hani Lacuna Pangan.
Hi! Hello! Magandang umaga. Kumusta na po kayo? Chairman, nawawala ka? Si Chairman na nawawala. Kumusta na po kayong lahat? Mabuti? Nako, di ba pinagbigyan tayo ngayong umaga? Kagabi, ang lakas ng ulan. Napakaswerte natin kahit papano. Tumigil ang ulan, magkakasama tayo ngayong umaga. Okay. Alam nyo, masayang-masaya po kami. Bakit po? Kasi kahit papano, nakikita namin kayo, makakausap namin kayo, madirinig namin galing sa inyo ang mga kinakailangan nating gawin para mas gumanda ang paglilingkod namin sa inyo. Siguro po, nabanggit na ng aking mga kasamahan na itong Kalinga sa Maynila ay isang paraan ng inyong pamalan upang maibaba namin ang lahat ng programa, proyekto at serbisyo diretso sa inyo. Ang daldal ko. Gusto ko munang tanungin, sino po sa inyo ang ngayon pa lang ako nakita? Ngayon pa lang? Ngayon pa lang. At least konti na, di ba? Hindi ho sa kagaya sa ibang lugar, medyo marami-rami pa po ang hindi talaga nakikita ako ng personal. Ibig lang sabihin, madalas ako dito nagpupunta sa inyong barangay. Ano ba ang ibig sabihin ng Kalinga? Sige nga. Ano ang ibig sabihin ng Kalinga? Pag-aalaga. Pag-aalaga. Care. Sabi po ni Mami, care. Yun po ang gusto naming iparamdam sa inyo. Ang pag-aalaga ng inyong pamahalaan sa inyo. Kaya nga po, halos buong City Hall na, dinala na namin dito. Kung kaya't kung meron po kayong gustong tanungin, may gusto po kayong isumbong, pwede rin yun. Hindi ho kami magagalit. Meron ho kayong gustong isuggest, sabihin nyo na po sa amin ngayon. Huwag ho kayong mahihiya. Ito na ang pagkakataon. Nang sa gayon, kasama po kayo, tulong-tulong tayong lalong mapaganda ang buhay natin dito sa Maynila. Simulan na natin. Ako ang una magtatanong. Nakapag-almusal na ba kayo? Hindi pa? Talaga ba? Hindi kayo binigyan ng... Walang ternong kape. Naku naman. Tubig lang. O sa susunod daw, ternuhan nyo ng kape. Okay? Isa pang tanong, sino dito ang mga senior citizens? Hoy. Daming seniors. Masaya ba kayo? Bakit kaya? Daming benefits. Oo, siksik-liglig kayo eh. Siksik-liglig ang mga seniors dito sa lungsod ng Maynila. Kalain nyo, meron na kayong cake. Meron pa kayong allowance. Meron pa kayong iba pang regalo pagdating ng Pasko. Diba? Ganyan po natin pinapahalagahan ang ating mga senior citizens dito sa Maynila. Natanggap na ba ninyo yung inyong allowance? Naubos na nyo? Wala na? Ubus na agad. Grabe, ang gagastos nyo. Siguro nag-malling kayo agad. Hindi naman. Bumili ng maintenance na gamot. O, andi dito po, ang una nating bisita. Ang una nyong bisita po, ang hepe ng OSCA. Kung meron kayong katanungan, andi dito po si Ma'am Eleanor Jacinto. Yan. Sino po yung may katanungan?
Tungkol po sa senior citizen, si tatay. Ito po, tayo ka po tatay. May tanong po kayo? Tay, tayo po kayo, tay. Huwag kayong mahiya. Oo. Ano po? Tinanong ko po kung may tanong kayo. Sabi niya po 74. Ayan. Oo. Hindi po kayo magtatanong. Sino po yung may tanong? Ito po si nanay. Ayan. Dalisay Kulanay po. 2 years ago, na ipasa ko yung ano yan sa peso. Whatever happened to it, about it? Ano po yung pinasa ninyo sa peso? Half-day job for senior citizens. Nag-a-apply po kayo ng trabaho po? Na-approve ko na po. May ID na ako actually. Nag-aantay lang ako ng, Tawag. kung saan ako i-assign. Okay. Whatever happened to it. Ito po ang direktor ng PESO, si Direktor Fernan Bermejo. Pero that was 2 years ago po. Opo. Opo yata. Before the pandemic pa nga. Pre-pandemic. Pre-pandemic po. So, punta na lang po kayo, balik po kayo sa office po natin kasi tuloy-tuloy po sa panguna po ng ating Mayor Hani Lacuna yung programa po para sa mga senior citizens and persons with disability po. So, balik po kayo ng office kasi nakapag-deploy na po kami ulit sa mga food companies po dito po sa lungsod ng Maynila. Sir, will I have to undergo the same procedure? Yes, ma'am. Thank you po. Okay na Thank you po, ma'am. Meron you pa po. bang katanungan Sis, ito dyan? po. Ito po si Mami. Kasi po, Ano po pangalan nyo? Ano pong tanong ninyo? tanong ko po kasi, noong December, di ako nakukuha. Wala akong papayagawat. Nay, huwag kayo umiyak. Wag Wala kayo ho kami naintindihan. Kasi po, noong December, hindi ako nakukuha alawan. Noong December daw po, hindi niya nakuha ang kanyang allowance. Anong barangay po kayo? 88. 868? 868? Ha? Opo. Sige po, pakinggan lang po natin yung sasabihin po ni Ma'am Eleanor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Mayor. Nay, makipag-ugnayan na lamang po kayo sa aming tanggapan regarding po sa inyong concern sa hindi niyo po nakuha ng 1 taon. Opo. Marami pong salamat. Napunta po ako sa peso eh. Hindi man ako inaayos. Opo, wag na po kayo mag-alala, Teka, Nay. Nay, ano ho ba ang hinahanap niyong wala kayong natanggap? Pensyon o allowance? Naawan noong December. Allowance po. Yung binibigay po ng lungsod ng Maynila, yung tagpa 500? Oo. Okay. Ma'am Eleanor? Opo. Sige. Opo. Ma'am, punta na lamang po kayo sa help desk po ng OSCA mamaya para po matingnan po natin ang inyong record po, Nay. Salamat po. Nandito po kami sa likuran lamang po. Makikita nyo po yung tarpaulin na nakalagay po ay Office for Senior Citizens Affairs. Salamat po. Yes? Maraming salamat. Huling katanungan. Kung meron pa ho kayong katanungan, pwede na ho kayong dumirekta sa help desk ng OSCA. Hello, good morning po, Mayor. Good morning po. Ask ko lang po tungkol po sa social pension ng mama ko. Kasi po, survivor pensioner po siya. Yung papa ko po kasi dating police. Pero meron po siyang pensions na nakukuha sa GSIS. 1,200 lang po. Kasi at that time, si Papa, hindi pa PNP nung nag-retire si Papa eh. So, ngayon po, nung nag-apply kami ng social pension, dinidecline yung application niya kasi nga daw po, meron siyang pension na nakukuha sa GSIS na 1,200. Ang tanong ko lang po kasi, yung 1,200 po is not enough para sa maintenance nung nanay ko. And there are other people na may nakukuhang pension na mas malaki. Tapos sila na-approve. Parang matagal ko na po siyang nagbabalik-balik po ako sa OSCA, tsaka sa PESO, tsaka sa NCR. DSWD, NCR. Pero yun lang po yung sinasabi nila sa akin. So parang on our end po, it's unfair naman para sa nanay ko. Yun lang po. Ako na ba ang sasagot?
Oh. Mother, opo. Yun po kasing binibigyan ng social pension ng national, ng DSWD, sila po talaga ang pumipili. Meron po talaga silang kwalifikasyon na sinusunod. Ngayon po, kami po na sa local government, ang tangi lang po namin na itutulong sa kanila, kami po yung nag-aabot ng pensyon sa mga napili nila. Kaya, totoo po yan. Meron po talaga silang napagbibigyan, malamang, na mas mataas po o may nakukuha pong pensyon na iba. Pero sa totoo lamang po, ayon po sa kanilang panuntunan, dapat po talaga walang natatanggap na kahit anumang pensyon ang senior citizen para mag-qualify Kaya po nga siya. po Kaya nga po, Mayor, ang ano ko lang sana, if ever po, maging mas masinsin sana yung, kung tine-check talaga nila yung qualification, para naman maging fair sa lahat. Tama po kayo doon. Tama Opo. po kayo doon. Ipagbibigay alam din namin po sa DSWD NCR. Thank you Okay po. Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Eleanor. Tumungo naman po tayo sa mga concerns nyo, katanungan nyo patungkol sa solo parents, PWD, capital assistance, educational assistance, at sa lahat po ng programa ng Manila Department of Social Welfare, kasama po natin si Direktora Re Fugoso. Ayan, sa may mga katanungan po, sa PWD application, Teka lang, solo parent. Candy, may sasabihin lang po si Congressman Benny Abante. Sige. Tinatawagan ko na yung NCR, DSWD. National kasi yun, no? Itatanong ko yung social pension. Okay? Maraming salamat po, Congressman. Maraming salamat, Kong Benny. May katanungan Yan po po. kayo? Sino pa yung may tanong patungkol sa solo parent, PWD? Solo parent, PWD, sino po may katanungan po? Ay, meron po kayo. Dito sa harapan. Tayo po kayo pagpakilala ko. Morning po, Rapi Abad po. Ang concern ko lang po ay regarding dun sa mga, actually sa DSW dito. Kasi yung during yung pandemic lockdown, inabot ako sa, sa Cavite, nag-lockdown doon. And then, ang concern ko po, baka pwede yung other benefits namin, may lipat dito sa Maynila. Kasi doon kami nag-claim eh. Actually, yun sa mga financial assistance ng government, doon kami nag-claim, just sunod lang yung para hindi maging komplikado. Dapat, dito, taga Maynila kami, resident kami na Maynila, dito namin i-settle yung mga ganong klaseng, ma'am. Clarify ko lang po. Meron ho kayong nakuhang benepisyo galing sa DSW Cavite. Hindi po, Cavite government, local government. Ano hong specific na benepisyong nakuha nyo doon? Yung yung financial assistance, lockdown, walang work, yung financial assistance. Ayuda po ba yun na binigay ng lokal na pamahalaan? Opo, kasi, sige po, maraming salamat. Tay, kasi ganun ho nangyari sa lahat ng mga lokal na pamahalaan. Halimbawa po, yung mga nasa probinsya naman na nandito sa lungsod ng Maynila at dito po sila na lockdown, sila naman po nakatanggap ng benepisyo galing sa atin kahit hindi po sila taga Maynila. So, hindi ko ho maisip kung financial assistance po yan na po pwede pong ilipat kasi andi dito na ho kayo eh. Yun po ay binigay naman ng lokal na pamahalaan nila. Opo, kasi hindi naman ho kayo taga Cavite talaga eh. Opo. Direktora Re, meron ka bang pwede idagdag? Mayora, yung sinasabi yata nila yung ayuda, financial assistance from the national government. Hindi, from the local. Na tumulong po tayong mag-distribute, pero nakatanggap naman po yata sila sa Cavite. Kaya pareho lang. Oo, nakatanggap kayo sa Cavite. Opo. Ganun ho kasi talaga eh, Tay. Opo.
Meron pa ho kayong ibang katanungan? Meron pa po tayong ibang tanong? Yung sa dulo po ba nagtataas? Ay, dito po, sa harapan. Candy. Si tatay. Ay, si tatay. Abilino Santos po, isa pong retired teacher. So itatanong ko lang po, kasi ang listahan po ng barangay, kasi marami na po ang na-relocate, pero pagdating ng mga biyaya, bumabalik sila. Ngayon, dito po sa atin, di po natin may iwasan na ang may pamilya dumadami sa isang bahay sa loob ng 1 taon. Pero yung ipinanganak na yun, hindi pa rin po nagiging membro ng barangay. So, marami pong deficiency maaaring nangyayari. Minsan, katulad ngayon, nagbibigayan ng biyaya, isa lang ang bibigay sa'yo, 3 pamilya kami sa isang bahay. Yun lang po ang tanong po, pwede pong... Ako muna sasagot. Ang concern ko po, yung sa barangay. Okay. Na membership ng barangay na wala na dito at yung mga bagong miyembro ng barangay. Maraming salamat po sa katanungan nyo. Actually, lagi ho kami nag-a-update ng listahan ng mga heads of the families. Kaya nga ito pong ginawa nating Kalinga sa Maynila ay isang malaking oportunidad para sa inyo pong pamahalaan na ayusin yung listahan. Kung mapapansin po ninyo, personal po naming inahatid yung mga imbitasyon sa inyo. Tama ho ba? Tama. Personal ho ba nyo na nakuha? Okay. Meron ho kaming mga pinuntahan na mga lugar na nakalista pa sa amin, pero hindi naman po nakatira na dito. Yun po kasi yung mga listahan na ginawa nung panahon pa ng pandemya. Ibig sabihin yung mga na-lockdown po dito. Hayaan nyo po, tatay, kami po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa atin pong mga barangay na ayusin na po nila talaga yung listahan. Ang isang pamilya po, sa katotohanan, ay ilang tao dapat? Isang pamilya. Nag-average po tayo ng mga 4. 4 po dapat na miyembro ang kino-consider na isang pamilya. Okay po, tay. Halimbawa kayo, isang pamilya kayo. Yung mga anak nyo, nasa inyo. May pamilya na rin. Opo. Iko-consider na rin po yung head ng pamilya niya kung umaabot po sila sa 4. Okay po? 3 hanggang 5 yan actually. 3 hanggang 5 po. Hayaan nyo po, aayusin ulit natin. Nagbigay na po tayo ng instruction sa Manila Barangay Bureau at sa atin pong mga barangay officials na ayusin po yung listahan ng kanilang isinusumite na mga heads of the families sa Manila City Hall. Marami pong salamat. Maraming salamat din po. Nay, sige po. Magandang umaga po, Mayora, lahat ng mga sa council, si Congressman Benny Abante. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ay, tatanong ko po, Doktora, yung sa UCT, yung sa land bank ba, na ibinigay ng DSWD doon sa may Arroceros Park, nakakatanggap na po ako noon. Meron po akong ATM card. Ang tatanong ko po, yung ATM card, bakit hanggang ngayon wala pa po yun? Wala pa pong laman kasi ipinasok nila sa land bank. Wala pa daw laman. Yung kanilang yung kanilang ATM, social pension. Nay, good morning po. Yung UCT nyo po, nung unang pagkuha nyo may laman, tama po? Opo. Na-withdraw nyo, nakuha nyo na. Nung nakaraang Opo, nakaraang taon. Pero ito ngayon, December, Opo. wala na ho akong i-withdraw. 3.6 lang po yung laman na 3,000 plus, no? Yun na po yun, ma'am. Ay, paano ho ngayon itong Ano po, yung sa social pension po natin, good news po pala sa mga social pensioner, after po nitong makapag-liquidate po tayo ng ayuda galing po sa pamahalang lokal, is ipamimigay na din po yung social pension naman po
through barangay din po, no? So mga social pensioner, antay lang po kayo. Yung sa ATM niyo po, wala na po talagang laman. Wala yun. na daw laman. At hindi na magkakaroon ng laman yun, Nay. Oo. Hindi na gusto ko maliwanagan. Opo. Personal nang iaabot sa Opo. kanila. Yes po. Mano-mano. Maraming salamat po, Mayora. Thank you po. Maraming salamat po. Yun. O, at least naliwanagan na. Opo, pwede nyo nang itago yung inyong ATM. Ilibing mo na yun, ilibing mo na. Ilibing wala mo na. Maraming salamat, Direktora Refugoso. Thank you po. Okay po. Ay, sabihin mo naman sa kanila kung nasan yung ano mo, help desk mo. Okay, ang Manila Department of Social Welfare po, may booth po tayo ngayong araw na to. Dito lang po sa likod ng tent. Sa mga mag-a-apply po ng PWD IDs at saka solo parent IDs po, dumalaw lang po kayo maya-maya. Salamat po. Oo nga po pala, papaalam ko na rin sa inyo, sa lungsod ng Maynila po ay ngayon ay madami kaming kinakasuhan dahil madami pong may hawak ng fake IDs. Madali po namin yan makita kung fake ang ID. Hindi ko po malaman bakit merong mga PWDs na nagbabayad ng 2,000 piso para sa fake na ID samantalang libre po yun. Wala pong bayad ang PWD at saka solo parents ID. Siguro kaya nagbabayad, Mayora, kasi hindi sila totoong PWD. Oo, wag ho nating pangarapin na magkaroon tayo ng sakit. Mas malaki po ang gagastusin nyo. Una-una, sa pagbabayad nyo sa isang fake na ID. Pangalawa, baka tuluyan na po kayong magkasakit. Dahil hindi po totoong may sakit kayo. At pangatlo, makakasuhan po pa kayo. So, iwasan po nating pumunta sa rekto para magpagawa ng fake na ID, PWD at solo parent. Madaling-madali po naming mahuhuli yun. Paalala lang po. Maraming salamat. Thank you po, Mayora. O, ngayon naman, sino may katanungan patungkol sa mga birth certificate, death certificate, marriage certificate, mali sa spelling ng kanilang birth certificate, may mali po. Ito po, ma'am. Ayan. Si Nanay. Andi dito po si Ma'am Engcar Ocampo ng Civil Registry. Sige po. Emelinda Reyes Esperat. Ma'am, ang tatanong ko lang po, kasi po ito, no ride, walang pamilya. May pamilya pero hindi alam ang pangalan ng mga magulang. Ngayon, nalaman namin, nadetect namin sa isang kapatid na sa taga-Biata. Hindi po siya ma-issuehan ng birth certificate kasi no record siya. Kaya lang, hiningian po kami sa City Hall ng valid ID niya. Kaya lang po, wala po siya talagang ID, kahit anong ID. Paano po siya makakakuha ng birth certificate? Yun. Kasi wala po siyang hanap buhay, namamalimos lang po siya. Wala daw siyang birth certificate. Hindi po siya nakakapagsulat, hindi rin po siya nakakapagbasa. Magandang umaga po. Magandang umaga, Mayor. Ma'am, meron siyang kahit anong record na pwedeng ma-submit? Yung baptismal certificate? Kahit po blatter sa barangay, wala siya. Wala. May PhilHealth po siya? Magkakaroon na po siya, ma'am. Nilakad namin sa City Hall ng late registered. Ang problema lang po, inihingian talaga siya ng valid. Hindi, Ang ma'am. valid lang po niya, ID, barangay ID. Ma'am, dala niyo po, nasa inyo po yung record na sinubmit niyo sa amin. Maaari pong pumunta kayo dito sa aming help desk sa likod. Para Nag-apply na po ba kayo? Nag-apply na kami. Kaya po, Nandun na sa bahay. ma'am, dalhin niyo po sa akin sa may likod sa help desk po namin para i-check ko. Salamat po, ma'am. Meron pa po? Meron pa ho. Meron pa raw po, ma'am. Okay. Magandang umaga po. Tanong ko lang po kasi yung apelyido po ng anak ko na Balajay.
Ano ho, Baladjay, naging Balad J po. Baladjay. Opo. Yung J po, naging Y. Tanong ko lang po, paano po ang gagawin doon? Kasi nung pumunta po sila sa City Hall, ang sabi po ng civil register, wala na daw po yung record niya, kaya kumuha po sila ng PSA sa Makati. Kailangan po ng anak ko kasi graduating po siya ng criminology ngayong August. Sir, meron kayong natatagong kopya nung sinasabi niyong maling, na may maling spelling? Meron naman po, ma'am. Yung Xerox copy po nung birth certificate nung unang pagkuha ko po. Okay. Yung proseso po ninyong dapat gawin ay yung 9048, yung Republic Act 9048, na kung saan pwede nang mag-file sa amin petition para ma-correct yung birth certificate ng inyong anak. Yun po kasing pangalan, apelido nyo, pwede po kayo mag-submit ng mga records ninyo, either yung marriage contract nyo or birth certificate ninyo para patunayan na mali talaga yung record ng anak ninyo. Siguro sir, pwede kayong magpunta sa amin sa bandang help desk para pakidala po yung record ninyo para ma-check namin. Okay po, okay po. Thank you po, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Engcar. Sir, pakidala po yung inyong mga dokumentong hawak para makita po nila, Ma'am Engcar Ocampo. Paalala lamang po, matapos po ang ating ugnayan, pwede ho kayong tumungo sa ating mga help desk dito po sa likuran. Bukas po yan lahat po ng mga departamento. Meron din po tayong libreng gamutan at pagbibigay ng gamot. Okay, maraming salamat, Ma'am Engcar Ocampo. Sunod po natin tatawagin ang hepe po ng Manila Health Department, ang ating po mga health center, and of course, ang Doc Arnold Pangan, Doc Pox Pangan, at ang direktor ng Santa Ana Hospital, kung meron ho kayong mga katanungan, Doktora Grace Padilla. Hello, good morning po. Ako po si Doc Pox Pangan, ang City Health Officer po. Unang-una po gusto kong magpasalamat sa inyong lahat, sa mga lolo, lola, nanay, tatay. Maraming salamat po sa pagbabakuna po ng inyong mga anak na 5 taon pababa. Naka 102% na po tayo dito po sa lungsod ng Maynila. At tuloy-tuloy pa po ang ating pagpapakuna para po sa tigdas, rubella at polio. Ang atin pong health center na may sakop sa inyo, ang bagong barangay. Tama po? Nagpupunta po ba kayo ng health center? Talaga? Anong mga bagong serbisyo ang binibigay natin sa ating health center? Ibig sabihin, yung iba sa inyo hindi pumupunta. Meron po tayong 3 bago na serbisyo na binibigay sa atin pong mga health centers ngayon. Bukod sa konsulta, bukod sa dentista, bukod sa bakuna, meron pong 3. Una, meron na po tayong libreng clinical laboratory. Dito po, sa bagong barangay. Libre po yan. Pwede na po kayong magpa-laboratorio. CBC, urinalysis, BUN, CREA, cholesterol, at iba pa. Pangalawa, meron na po tayong libreng ECG. Hindi na po nyo kailangang pumunta pa sa ospital. Meron na po tayong ECG dyan. At pangatlo, meron na po tayong libreng ultrasound para sa mga buntis. Yan, okay? So inaanyayahan ko po kayong lahat. Magtungo po kayo sa inyong health center para po ma-avail ang mga serbisyong ito. Mamaya po, pagkatapos nito, pwede po kayong pumunta sa likuran. Meron po tayong medical consultation dyan, PhilHealth profiling. Meron din po tayong bakuna dyan para din po sa COVID. Sino pang walang booster? Taas ang kamay. Uy, pa-booster ka na. Meron po tayo ditong available para po sa COVID booster. Yan lamang po ang ating tanging panangga at panlaban kay COVID. Dapat po lahat tayo dito ay may booster shot. So again, inaanyayahan ko po kayong lahat. Magtungo po sa health center para naman po ma-avail ang mga bagong serbisyo na ino-offer natin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Pox Pangan,
Doktora Grace Padilla ng Santa Ana Hospital. Wala ho ba kayong katanungan kay Dr. Fox? Meron po tayong concern? May concern? Maayos naman ba ang pagbibigay ng serbisyo sa inyo sa ating health center sa bagong barangay? Talaga? Ma'am, meron po nagtataas dito. Ay, may nagtataas. Angel po. Good morning po, Angel. Mayor. Yes po. Yes, good morning po, Mayor. Tanong ko lang po, kasi po, di ba may health center na po tayo Opo. para sa ating mga kalusugan? Kasi po, ang concern ko po hindi po sa I'm a poor parents po, meron po kasi akong alagang mga pusa. So, ang inaano ko po yung affordable na veterinary clinic. Aha. Meron po. Meron po, mamaya, ma'am. Okay. Wait kayo. Wait kayo, ha? Reserve ka, mami. Reserve. Reserve ka. Iba pong doktor ang kailangan nyo. Ayan, tumayo na nga eh. Tumayo na. Mamaya, Doc Nick. Okay? O, balik tayo kay Doktora Grace Padilla. Hello, good morning po sa inyong lahat. Good morning hanggang dulo. Ako po si Dr. Grace Padilla, isa pong batang Pandakan. So dito po talaga ako pinanganak at saka lumaki. At ngayon po ay nagsiservisyo sa Santa Ana Hospital. Ako po ay ang kasalukuyang direktor ng ating Santa Ana Hospital. So, kamusta po ang mga COVID survivor namin sa Pandakan? Marami po ba? Kaway-kaway lang po sa akin. Ang dami. So, salamat po sa inyong tiwala. At sa ngayon po ay ang COVID-19 natin ay kontrolado naman sa ating facility. Nandun po yan sa 10th floor ng ating ospital at kontrolado. Sinabi nga ni Dr. Fox, ang mga wala pang booster, kailangan po natin silang bigyan para tuluyang mawala na ang COVID-19. So ngayon po, balik serbisyo ang Santa Ana Hospital at sinasabi ko ay, ipinaaabot ko po sa inyo na ang Santa Ana Hospital ay magkakaroon ng 2 bagong serbisyo sa susunod na buwan. Ang ating CLEP LEAP program, no, ito po ay libreng operasyon para sa mga ungi at bungi at bingot, no? So ito po ay sa kooperasyon ng Operation Smile. So bukas po ay sa Lunes. Sa Lunes po ay magkakaroon na tayo ng pagtaas ng aming operasyon or yung libreng operasyon para sa mga bingot. Para pagdating po ng Disyembre, ito po ay magkakaroon na tayo ng Zero CLEP Manila program. Okay, ang ibig sabihin ba, Doktora Grace Padilla, kung sino po ang may kakilala na meron pong bingot, oo, pwede nang pumunta para magpa-check up o magparehistro sa inyo para sa libreng operasyon? Opo, Doktora. Okay. Sa Monday po ang kanilang screening at pagdating ng Biyernes ay repaired na po ang ating mga... Okay, so mabilis lang pala. Yes, Doktora. Okay. So kung may kakilala po kayo, makipag-ugnayan po kayo sa Santa Ana Hospital para maoperahan naman ng libre sa bingot. Bingot. Okay? Ano pa isa nyong So, bagong... inaasahan po namin kayo na pumunta sa Monday po. Ano pa isang tinutukoy mo, Doktora Grace? Ang inaabangan po nating bagong serbisyo ay ang pagpapatayo po natin ng sarili nating hospital blood bank. Ito po ay para sa lungsod ng Maynila. Bigay po sa atin ng magagandang donor at sa tulong po ng ating mayora para po maging libre na rin po ang ating mga dugo. At hindi na po tayo naghahanap kung kailangan natin. Yon ang magandang balita. Meron na po tayong sariling blood bank natin at ito po ay papasinayahan na ngayong June. Okay? Antay-antayin po natin ang pagbubukas ng Santa Ana Blood Bank. So, Ayan ho, inaasahan ko po na tulungan niyo po kami na sana po ay pumunta kayo sa amin para mag-donate ng inyong mga dugo. Yun. Maraming salamat po. Maraming salamat, Doktora Grace. May katanungan ba dyan, Candy? Meron pa pong tanong, pahabol na tanong.
Wala na po, ma'am. Wala na po. Maraming salamat, Dr. Grace Padilla. Thank you. Gandito ba? Kung may katanungan po kayo sa parking, overnight parking, mga toda po na nahuli, yung mga nahuli po at na-confiscate ang lisensya, nandito po ang Manila Traffic and Parking Bureau sa pamumuno ni Direktora Seni Viaje. Yan, ito po meron po. Ayan, nagtataas ng kamay. Si tatay. Si tatay muna, mother, ha? Sige po. Ako po si Fidel Rapada. Ang concern ko lang, yung mga jeep, mga sasakyan na mga modern jeep, hindi na dumadaan ng pako. Hindi na dumadaan ng yung sa simbahan. Pagdating sa may San Gregorio, lumiliko na sila diretso sa top. Kaming mga senior, ako buwan-buwan ako nagpapacheck up sa Mandaluyong. Maglalakad ako ng 200 meters bago makasakay sa pako, papuntang Santa Ana. O kaya, kung ayaw ko naman manlakad, may tricycle, kaya lang 20. Papunta lang ng Mercury para makasakay. Ang concern ko, bakit ganun? Nawala na daw yung ruta. Opo. Bakit nawala yung ruta sa Santo Sepulcro? Nawala daw yung ruta ng Santo Sepulcro. Ang tinatanong ko kung bakit nawala. Magandang umaga po. Actually po, yun po ang tinatawag na cutting trip. Kaya po, ang gagawin po natin, wag po kayong mag-alala, tay. Ha? Kasi huhulihin po natin yan. Ano po, para po hindi na po kayo maglalakad, aayusin po natin yan. Kasi, noong... Nagka-cutting trip. Hindi na nagdadaan doon? Ganun ba ibig sabihin? Hindi na nagdadaan sa Paco Church. Kaya ang ginagawa, dito na lang sa San Gregorio. Ang kahabaan ng pas, lalakarin namin yan. O kaya, kung hindi kayo makapaglakad, magbabayad ka ng 20 hanggang Mercury. Teka po. Kasakay lang ng Santa Ana. Kaseni, meron po sinasabi dito na ang nagpabawal daw na magdaan doon ay yung barangay. Tama ba? Barangay? Actually po, makibat-in po ako, no? Dahil isa rin po ako sa naglalakad magmula po sa kanto hanggang papuntang Mercury, even palengke. Natanong ko rin po yun sa mga driver, bakit hindi na po kayo dumaraan sa harap ng Paco Catholic School or ng church? Ang sabi po nila, ipinagbawal daw po ng barangay doon dahil nakita daw po ang ruta dapat ng mga, ang kanilang jeep ay doon daw po kakanan na sa may Santo Sepulcro. Mahirap po para sa amin maglakad talaga. Tapos mahal po ang tricycle. Aayusin po natin yan. Aayusin na lang po Ayusin mami po ang natin ruta, yan mamaya ha? po. Mamaya po, pagkatapos po ng Kalinga, hindi po tayo papayag na kayo po ay maglakad. Gagawa po tayo ng paraan. Salamat po, Huwag po kayong salamat. mag-alala. Salamat. O yan, pangako yan ha, Ma'am Seni. Opo. Kawawa naman ang mga senior natin. Opo. Oo. Ang daming pumalakpak. Di ba? Meron pa ho bang Mother, ito si Mother, ito yung nagtatanong kanina sa akin. Good afternoon, good morning po. Itatanong ko lang po, kung legal na po bang mag-park ang mga sasakyan sa Main Street at Bangketa? Actually po talaga, ang Main Street po ay hindi po yan pinaparkingan. Opo, dahil po yan ay daanan po yan ng maraming sasakyan. Ngayon po, yung tungkol naman po sa sinasabi ninyo na kung pwedeng mag-park naman sa mga sa bangketa, ganito po yan. Ang Maynila po kasi ay lumang syudad na. Ngayon po, tanging lang ang mga establishmento po ang meron pong karaniwan po sa mga establishmento po ay wala pong sariling parking. Tanging mo lang po ang meron. Kaya po, tayo po ay nagkaroon po tayo ng tulong na rin po natin sa mga
pasahero, sa jeepney, o sa lahat po, na magkaroon po ng pay parking. Kaya po, yung bangketa, meron pong mga, kung makikita nyo po, may mga motor din po doon para po makatulong din po sa lahat ng mga negosyante at sa mga mamimili. Sorry. Saan wala po yun? Saan po banda yun? Sige po, gagawin na lang po natin, titingnan po natin, ano po natin, clearing po natin And yon. when going to the church, double parking. Sometimes talagang hardship ang dito ang mga sasakyan, punong-puno. Double parking pa. Talagang stranded ang mga tao. Sige po, papupuntahan po natin yon para salamat po po. hindi na po tayo Maraming mahirapan. No po? Yun lang po. Thank you, Mother. Maraming salamat, Kaseni Biyahe. Thank you po. Ay, meron nagtataas ng kamay? O nagiinat? May Sino? gusto pang magtanong? Sino po? Meron po dito. Meron pa dyan. Good morning po. Question lang po. Regarding po kasi sa traffic, lalo na po dyan sa may ilalim ng Skyway. Kasi napapansin ko po, kapag araw lang po ng sweldo, may traffic enforcer na nagbabantay. Wherein, marami po tumatawid. Estudyante, mga matatanda na walang gumagaba. Hirap po silang tumawid dahil delikado. Unang-una, ginagawa po yung ilalim dahil sa Skyway. Pero walang traffic enforcer na nagbabantay dyan everyday. Pumupunta lang sila pag araw ng sweldo. Hindi naman kayo galit, Mother. Okay naman kayo, Mami. Okay na. Para, pasensya na. Ay, okay Yan lang po. Sa loobin ko, dahil ang anak ko, pumapasok sa eskwelahan, montik nang madisgrasya. Tama naman. Ate, Ikaw sasagot? ganito po yun. Kahapon po, kami po ay pumunta doon. Chinek po namin lahat po yun at naglagay po kami ng enforcer po doon. Pero wag po kayong mag-alala dahil lagi po namin babantayan yan para po wala na pong madisgrasya. Ano po, maglalagay po kami ng enforcer. Ma'am, question po. Everyday po ba, even Saturday and Sunday, sana po may traffic enforcer? Opo, lalagyan po natin. Okay. Kahit po Sabado-Linggo, 24/7 naman pong paglilingkod. Hayaan nyo po, ipapaalala po natin sa mga kawani ng Manila Traffic and Enforcement, MTPB, and Parking Bureau po, ang inyo pong hinaing. Okay? Ayaw ho namin nagagalit kayo. Marami pa pong gustong magtanong. Marami pang gusto magtanong. Opo. Nako, Okay lang wala po kung ba? Kaseni. Sige po. Unahin po natin. Teka, isa na lang. Wait a minute. Oo. Pagbibigyan po namin isa na lang kasi marami pa pong departamento. Opo. Kung meron pa ho kayong concern, andyan po ang MTPB sa likuran, ha? Magwala ho kayo doon. Loko lang. Kayo naman. Ito na po ang ating final question para po sa MTPB. Question ko lang po, pinaka-main concern po kasi namin talaga, kung malalagyan pa po ba ng stoplight dito po sa may West Zamora. Kasi usually po, yung mga estudyante, yung mga senior po, hindi na po dumadaan sa may overpass. Katulad ko po, minsan po sumasakit po talaga yung tuhod ko. So, tatawid na lang po ako, pero wala po kasing stoplight. Yung mga sasakyan po, hindi naman po namin napapara minsan. Tuloy-tuloy po talaga sila. So, magkakaroon pa po ba ng stoplight sa may sa West Zamora? Nai-request na po natin yan sa MMDA. Sana po ma-actionan Opo. po. Thank you po. Kaya lang po, ma'am, yan po talaga ang layunin ng overpass. Pero, nag-request na po tayo sa Metro Manila Development Authority. Okay po. Pa-follow up po namin ulit. Okay. Okay po. Mabenta ka ngayon, Kaseni.
Di ba? Ang benta mo ngayon. Di ba? Andiyan po sila, ang buong grupo ng MTPB. Sugurin niyo po sila. Mamaya, sa inyo pa pong ibang mga concerns para mapagbigyan naman po natin yung katanungan ng iba patungkol naman sa ibang departamento. Kagaya na lang ng inyong resident basurera, ang tagalinis po ng buong Maynila, ang DPS sa pangunguna ni Direktora Kyle Nicole Amurao. Kayo ho ba ay naglilinis ng inyong tapat? Tapat ko, linis ko? Sigurado? Baka isa kayo sa mga lumalabas ng hating gabi at nilalagay ang inyong basura sa mga poste. Ay, may ganyan po. Makikisuyo po ako. Huwag po tayo maglalagay ng basura sa mga poste ng ilaw, sa mga pader, sa mga center island. Pakiusap lang po. At matuto na po tayong maghiwalay ng nabubulok at di nabubulok. Direktora Kyle? Isa pong maganda at makakalikasang umaga sa inyong lahat. Ako po ang inyong resident basurera, Kyle Amurao mula sa DPS. Gusto ko pong palakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil isa po kayo sa pinakamalinis na barangay at zona dito sa District 6. Para po sa kaalaman ng lahat, meron po tayong iba't ibang klase ng basura. Meron po tayong nabubulok at hindi nabubulok. Ngayon po sa pangunguna po ng ating butihing mayora, bababa po ang team ng DPS para magturo ng tamang pagsisegregate ng basura. Makakaasa po ba kami na kapag bumaba ang team ng DPS ay susundin niyo po ang ituturo sa inyo? Parang mahina po. Rinig po ba sa likod? Naririnig po sa likod? Susundin niyo po kapag nagturo ang DPS ng tamang pagsisegregate ng basura? Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Direktora Kyle Amurao. Nakikipagkwentuhan pa ako dito eh. Kay nanay may concern siya, hindi niya naitanong kanina. Ngayon naman po, sinong mga nagpapatayo ng palasyo? May kailangan po ng building permit. May problema sa Meralco, sa Maynilad, Puera Pambayad. Andi dito po si Engineer Arman Andres para sagutin ang inyong mga katanungan, pati na rin ang ating City Electrician, Engineer Randy Sadak. Ang taas ng energy. Yan po. Sino po yung may mga tanong? Tungkol po sa building permit, yung nagpapagawa ng bahay, sa Meralco, sa Maynilad. Meron po? Pailaw. Baka may madilim na area po sa lugar ninyo. Wala po? Meron po? Ayun. Magandang umaga po, Engineer. Gusto ko lang pong malaman, sakop niyo po ba yung mga kuryenteng masyadong nakaladlad na mababa, katulad ng mga Meralco, yung nilalagay ng PLDT at mga iba pa, yung mga internet. Kasi po, dun sa kali po namin, masyado nang mababa yung mga kuryente na nakaladlad na halos at parang sa tingin ko ay nagpo-post na po ng hazard o fire hazard o maaring sumabit kung pumasok ang mga bombero o ambulansya sa Paradise Street po, Barangay 856 po. Paradise Street po. Gusto ko lang pong malaman kung ano ang pwede niyong maitulong tungkol doon. Ma'am, ganito. Salamat po. Opo, ma'am. Ako po si Engineer Andres, kasama ko po si Engineer Sadak. Mga 3 days na po kami nagbabundling dito. Yung mga wires na salabat, inaayos po namin. Kasama po namin ang Meralco, lahat po ng utility companies. So, papupuntahan po natin agad yung sinasabi niyong area, yung Paradise Street. Nandito pa po sila ngayon, nagbabundling po sila ngayon. Sir, kasi po, yun pong Meralco wire dun sa aming lugar, meron po ring malaking puno.
na parang pag naputol po yon or maaring makasira sa wire, makakos ng, hindi po natin electrocution or fire, pero yung matagal na panahon na ni-request na namin sa Meralco, taon na po, wala naman silang ginagawa. At sa pagkakaalam ko, yung ibang nag-request, kailangan pa raw magbayad kami. Yung kung sino nagre-request ng mag-cut ng tree or whatever, kailangang magbayad ng napakamahal. Pero yun nga po, yung hazard, katulad po ngayon, bagyo, baaring, pagmula ng maraming pong salamat sa maagap niyong pagtugon. Baka asa po kayo, pupuntahan agad. Maraming salamat din po. Gaya nga ng sabi nyo, aba may mahabol. Kens, sis, mayor meron po dito. Ang daming katanungan dito, May reklamo. ha? Hindi. May reklamo, si Mami. Unahin natin dito, ha, sa harapan. Sige, kayo na, Candy. Wala kaming aircon, sira. Sira rep, sira aircon, sira electric fan. Hindi, ulitin mo yung sinabi mo kanina. Sa Meralco bill po namin, dating 4,000, naging 6,007. Wala po Meralco, wala po kaming aircon, sira, pati rep sira, electric fan wala, pati TV wala. Bakit po tumaas ng 2,000? Oo nga naman. Ma'am, Lahat wala. Alam mo, gawin mo, Engineer Andres, bigyan mo siya ng lahat para nung tama na. Di ba? Tama na sa 6,000 kasi meron ka ng aircon, may rep ka pa. Diba? Sila nga po Ma'am. Sir, tinatanong po kung magkano daw po ang parking lot. Magkano daw po ang parking lot. Parking lot. Ma'am, yung sa lang po, yung sa bill ninyo, meron po kaming help desk dito. Dito po sa likod, meron po tayong help desk ng Meralco. Kasama po namin ng Meralco. So, check po natin agad sa computer nila yung yung billing nyo. Baka Dali mo yung resibo mo. Apa. Dali nyo, Mami, yung resibo mo. Okay, dali mo, andyan yung Meralco sa likuran. Dito po, makita-check Sabihin agad po. nyo, wala ho kayong TV, wala kayong rep, Sira, wala sira. kayong aircon, sira. Dali mo yung rep na sira, TV Oo. sira. Baka gawin nila. Sira na nga, tumaas pa ang iyong kuryente, di ba? Parking lot daw po. Ma? Ano naman yung parking lot? Anong parking lot? Tinatanong po kung magkano daw po ang parking lot. Bibili Parking kayo lot? ng parking lot? Doon po, may parking lot. Tinatanong po magkano bayad sa parking lot. Saang lugar? Dito po. Overnight parking. Sino ba? Sino ho nagbebenta ng parking lot? Kung magkano to po ang bayad sa parking lot. Sige, te-text ka namin. Baka overnight. Overnight parking. Magkano daw ang bayad sa overnight parking? Kulang-kulang 2,000 lang po yan, isang taon. Wala pang 2,000, isang taon po. Salamat po. Salamat po. Okay. Sira aircon, Ay, sira tama TV. nga naman. Yung kanyang matitipid, pang-papark na lang niya doon. Ayun naman. May kotse po kayo, mother? Wala. Sira din. Sino yung nagtatanong sa likuran? meron po Yun. dito. Okay, yung sa likod. Hello, good morning po. Good morning. Tatanong lang po ako, ilang days po ba inaabot kung mag-a-apply kayo ng demolition, zoning, at saka building permit? Isang buwan po ba? Ilang araw daw pong aabutin ang pag-a-apply ng zoning, demolition bago nila makuha yung permit. Tama ho ba? Yes po. Okay. Opo. Yung lang po, ganito lang po. Mauuna po kasi kuhanin ang zoning permit. Pagka nakakuha na po kayo ng zoning permit, tsaka pa lang tayo pwedeng magbigay ng building permit o kaya demolition permit. Sa amin pong opisina, kung lang po siya, kung mga 2-3 story, siguro po makukuha nyo mga 2 to 3 days, pwede nyo na makuha sa office namin. Ganun po ba? Parang, teka, i-correct ko lang po kayo Kasi ang pagkakasabi ninyo, sa zoning, bago kayo makakuha ng demolition, first yung kakuha mo na kayo ng zoning bago demolition. Pero,
Ang nangyari po you need to secure demolition permit first before the zoning kasi it's one of the requirements. Sa demolition na i-demolish is a small lot, small house, it takes 2 weeks to secure permit. Para pong nakakaloka. Ayan, nakakaloka daw, Engineer Andres. Sabi, when I first submitted the demolition permit, balikan nyo tomorrow. So, tuwan-tuwa naman ako, bumalik ako kinabukasan. Pero wala. Wala yung inspector. And bumalik ko ako on Monday. Wala. So, ng follow-up sa City Hall. Akyat ako ng akyat sa how many stairway? Sa it's 13 steps. And tatlong 13 steps po yun. So, demolition requirements sa zoning. So, ilang po ba yung zoning? Ma'am, ganito po. Pag demolition permit po, hindi po required ang zoning. Pagka nagpapatayo po kayo, doon siya required. Yung sinasabi niyong demolition permit, meron po kaming help desk dito. Kukuhanin ko po yung detalye. Hindi ko po alam kung sino nakausap ninyo. Nandito po yung aking inspector. Ako po mismo ang mag-aasikaso ng inyong demolition permit. Opo. Hindi yung demolition na inspect na po. Ewan ko kung sabi on Monday kung lalabas na. Then, kailangan yung demolition sa zoning. So, ilan days po ba lalabas yung zoning kung complete naman yung requirements? Ma'am, kukunin ko lang po yung pangalan, tapos hanapin ko po kung nasaan na yung papeles ninyo. Sige sir. Ako po mismo. Sige Ako po, pipirma nun eh. Sige po, sir. Okay. O yan, Okay na po. si Engineer Andres mismo ang huntingin nyo. Engineer, Maraming salamat po, Engineer. Meron pa. Alam nyo, napansin ko mga Englisher kayo dito wala kasing daldal ako ng daldal eh. Thank you po, Ma'am Mayora. Hindi ko lang po alam kung kanino ko po ito-throw yung aking concern lang. Just yesterday, kung sa engineering department po ba, yung mga nagtatayo po ng tent, kasi ang sabi nila sa akin kahapon, di dun ka sa City Hall magreklamo. Pero hindi ko po pinansin. Senior po ako, I'm a retired teacher. Hindi ko naman po sinabing igalang nyo ako dahil ako'y retired teacher. Ang sabi ko lang po, maging concerned sana yung mga nagtatayo po ng tent. Nagsisigawan sila sa oras ng 3:00. Galing po kami sa kamamatay lang po ng asawa ko na nag-aano po ako na makatulog, na maayos ko yung aking puyat ng ilang araw. Nagsabi lang naman po ako na maayos. Sana magkatabi po kayo, mag-usap-usap naman kayo ng mahina. At huwag niyong ibabagsak yung mga bakal. Masakit po kasi sa tenga. Ang sagot po sa akin, wag daw kayo maingay, wag daw maingay. O doon kayo sa City Hall magreklamo. Kaya ngayon po, lumalapit po ako. Concern lang naman po ako dahil hindi naman nila alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga nasa paligid po nila. Katulad nun, yung iba may sakit. Actually, hindi lang po ako ang lumabas kahapon. May mga seniors din po na lumabas. Mother, ako na ho nangihingi ng paumanhin. Sa nangyari po kahapon, hayaan nyo po, aayusin po namin yung pagpapatayo po namin ng tent, nang sa gayon po hindi ho kami nakakaistorbo. Pagpaumanhin po. Opo, ako na ho nangihingi ng paumanhin sa inyo. Hayaan nyo po, andyan po si engineer, at pagsasabihan po natin yung mga kasamahan po natin na sa susunod po, bagamat alam po natin na medyo pagod na rin po sila, hindi naman po siguro sinasadya, mali naman ho yung pabalang na pagsagot sa inyo. Ako na po nangihingi ng paumanhin. Maraming salamat po. Yes, Kong Benny! Sino po yung nagtanong sa social pension kanina?
At tumayo Ayun po kayo. po, si ate. Ni social Yung pension. social pension kanina, yung nagtanong po kanina. Ito po si ate, Kong. Nagtanong po kanina. Ito po, Kong. Kayo rin? Okay. Kausap ko yung RD ng DSWD. Pakibigay ang pangalan nyo at phone number ninyo. Joan, lika. Ayan, sa kanya, sa chief of staff ko. Nagtanong ba kayo? Di naman kayo nagtanong. Di naman kayo nagtanong. Ako po ko. Andito po yung nanay ko. Sino nagtanong kanina? Ako po. Ayun, alika. Bigay mo yung number, bigay mo yung phone number mo, saka yung pangalan mo, at papupuntahin ka ngayon sa RD. Ng DSWD. Ayos na yan. Wala nang problema. Ganyan po si Mayora. Thank you po. Maraming salamat po, Engineer Andres. Napapansin ko lang marami silang mga concern dito. Pero maganda po yun. Para maayos po namin yung aming pagbibigay ng serbisyo sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapaalala nyo sa amin. Kasi syempre, hindi naman ho kami perpekto. Di ho ba? May mga pagkakataon po talaga na kami po yung nagkakamali. Maraming salamat po. At nasasabi nyo po ito sa amin. Okay po? Next. Ito. Yung nagtatanong kanina patungkol sa kanya mga alagang pusa. Ayan po si ate. Oo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Doc Nick Santos ng Veterinary Inspection Board. Nawala na si ate? Nag-CR daw po. Ay, nag-CR. Pero ito po, meron pong tanong si Kuya. Kuya. Good morning po. Ako po si Alfred Salas ng Barangay 855. Meron lang po akong concern sa mga nag-aalaga ng mga aso. Kasi po dito kami sa may President Quirino, nangyari na rin po nag-away yung nagpapatay ng aso sa gilid ng kalsada at saka yung may-ari ng bahay. Patayan po yung may-ari ng bahay? Opo eh. Dahil sa aso? Dahil po sa pagpapatayan ng mga aso sa gilid. May dala po Kala ko silang nagpapatayan yung mga aso. May dala po silang dustpan, pero lagi pong may naiiwan tayo sa gilid ng kalsada namin, sa harap ng kalsada namin. Nangyari na rin po na nakabihis ka, nakasapatos, dahil medyo madilim, napakamunayin tayo ng aso. Maliit na bagay pero nakakabwisit kasi babalik ka ulit para linisin mo yung sapatos mo sa bahay. Yung mga ganun lang po. Meron po kayang pwedeng mga siwa sa ganung bagay. Tapos pwedeng malagyan din po kayang ilaw yung sa gilid ng President Quirino banda rito. Kasi madilim po siya paggabi po. Opo. Sir, una-una sagutin ko yung concern nyo sa ilaw. Nakikipag-ugnayan na po talaga kami sa gumagawa ng Skyway eh. Kasi napakahirap po sa amin na maglalatag po kami ng pagpapailaw dyan habang inaayos po nila yung Skyway. Okay, pangalawa, para po sa kaalaman nyo, may batas po tayong ipinasa. Dating-dati pa yung pagpapadumi ng mga alaga natin na hayop sa kalye. Meron pong kaukulan na penalty yan. Paalala ko lamang po sa inyo. Hello po. Doc Nick. Sasagutin ko po yung tanong nyo. Una po, dire-diretso yung pagtuturo namin sa responsableng pag-aalaga ng aso. Sa kagandahang asal po, dapat hindi nating palalabasin yung alaga nating hayop na wala pong tali. Pag nahuli po yan ng City Pound, may multa po na 500 pesos. Ngayon, pag hindi nyo po tutubusin ito, 3 days lang po ang binibigay namin, tapos paada po namin sa iba, sa mga gusto mag-alaga. Ngayon, susolusyonan po natin yung problema nyo doon sa mga nakagalang aso, paiikutan po natin sa City Pound para mahuli na natin yung mga problema nyo po. Ano po siya eh. May nakatali naman po yung aso nila, Doc. Nakatali, akay-akay nila, may dalang dustpan. Pero ba't palaging may tayo pa rin na naiiwan dun sa... Parang props lang yung dustpan eh. Baka butas yung dustpan. Kaya nga po, regular yung pagtuturo namin. Ito pong barangay dito, regular po kaming nagbabakuna. Suki po ako dito. Pinapaalala po namin
lagi sa inyo na maging responsable po tayong tagapag-alaga ng hayop. Siguro po, sana. yun, disiplina lang po sa sarili na bawal naman po magpakawala o magpagala ng aso na walang tali. May batas po dyan, 9482 Anti-Rabies Act po. Pag nahuli po inyong alagang aso, mahirapan na po kayong tubusin ito. Kung pwede po sana laging paikutan yung mga gilid-gilid dyan kasi marami pong nag-aalaga ng aso. Okay lang pong mag-alaga ng hayop eh. Basta maging disiplinado lang tayo. Huwag na sigurong kung may alaga ka, huwag nang igala-gala kung saan kung magpapatay lang. Pwede naman sa tapat ng bahay mo, doon ka magpatay. Para hindi maka-disturbo sa ibang mga kapitbahay mo. Tama po kayo dyan, brother. Alam nyo po, ako po, 13 alaga kong aso. Pero, yun na nga po, sinisikap namin na maging disiplinado ho kami sa pag-aalaga. Kung hindi po natin kaya mag-alaga ng kahit anuman pong hayop, yung mga simpleng bagay po na ganyan, yung concern po ni Kuya, dapat naman po lagi natin isaisip yan. Di ho ba? Gusto natin, tapat natin, linis natin. Pero wag naman po natin itapat sa bahay ng may bahay kasi sila gusto rin naman po nila na malinis yung kapaligiran natin. So, nananawagan po tayo ha, sa ating mga kapitbahay ha. Kukunin po namin para mabigyan po natin ng solusyon yung problema nyo. Pakibigay na lang po sa desk namin. Paiikutan ko ngayon din po at sa mga susunod na araw. Maraming salamat, Doc Nick Santos. Susunod, kung sino ho naghahanap ng trabaho, andito po ulit ang direktor ng PESO, Direktor Fernan Bermejo. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako naman po magtatanong, sino po ang walang pera, taas ang kamay? Ayan, okay. Magpalakpakan nga po yung gustong magkapera. Ayan, nagising na sila. So, sino pong gusto magtrabaho, taas po ang kamay? Yan. Kailangan po natin magtrabaho para magkaroon tayo ng pera. Okay, so malugod po namin kayong iniimbitahan. Dito po sa likuran, handog po ni Mayor Hani Lacuna, Kalinga sa Maynila Peso Job Fair, kung saan po may dala-dala po kaming 2,500 na job vacancies para po sa mga undergraduates, college level, college graduates po, tapos yung mga skilled po, punta po kayo. Kung wala kayong biodata, may dala-dala po kami. Kung wala kayong picture, may dala-dala din po kaming camera dyan, print, kayo na lang po ang pupunta, no? So, yung mga hindi naman makapunta, malugod po namin kayo iniimbitahan. Meron din naman pong mega job fair sa May 31. Gaganapin po ito sa UDM, no? 55 po na employers. Pero ngayon po dito, meron po tayong 15 employers. So, apply na po tayo. Hanap po tayo ng trabaho. Magandang umaga po sa bawat isa. Thank you po. Malay nyo, kayo yung isa masiswerte na ma-hire on the spot. Kaya pumunta na po kayo dito. Kung kailangan po ng police clearance, meron din po tayo. Kung kailangan po ng notaryo, meron din po tayo dito. Apply na po. At panghuli, ang atin pong kinatawan na ang hirap magsalita ng nakamas. Ang atin pong kinatawan ng Manila Police District, ang sumasako po dito sa inyong lugar sa Pandakan, si Colonel Mary Agbon. Station 10. O yan, kanina si Mother meron ditong concern. Bumati muna kayo, Colonel Agbon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Colonel Maria Agbon, the Station Commander of the Pandacan Police Station. Kasama ko po yung PCP Commander na nakakasako po sa area, si Captain Rico Gigabalin. Good morning po, Mayor. Good morning po sa ating lahat. Captain Gigabalin. Ito po si Mother may tanong. Regarding po yung gang war ng mga kabataan dito sa highway, it causes traffic, di ba po? Alam nyo naman po siguro yun, i-report sa inyo. Every now and then, nagkakaroon ng ganoon. Ano po kaya ang magandang aksyon ninyo para dito? Actually, ma'am, tinututukan po namin kasi ngayon ang nagiging problema yung mga riot ng mga kabataan. Kung saan po yung mayroon, pinapatutukan po namin sa mobile. Kaya lang pag nakikita yung mobile namin, lumilipat po sila.
So para kaming naghahabulan. So ngayon ang inaano namin, kinausap ko yung mga barangay chairman, lahat ng barangay chairman, kung ma-identify nila yung leader, kami na mismo ang kakausap para masawata yun. Yun po ma'am ang ginagawa naming action taken. Lahat ng mga barangay kinakausap namin na kung pwedeng i-identify lahat ng mga bata para kausapin yung bata kasama yung mga magulang. Opo, siguro rin po kailangan ng mga magulang na pagsabihan ng mga anak nila. Apo, Yun ang ma'am. kakulangan. Kaya ma'am. nagkakagano. Lieutenant Colonel, siguro isama niyo yung mga magulang. Kagaya ng ginawa natin sa Tambunting. Kung nabalitaan niyo po, yung mga, yan na naman, yung mga gang war na mga kabataan, nakakalungkot. Di ba kaya lahat po sila, ipinatawag po ng ating mga kapulisan, pati ang kanilang mga magulang. Dapat po nag-aaral yung mga yan eh. Di ba? Kaya po, please, sabi nga nila, ang pagdidisiplina daw po ay nagsisimula sa loob ng bahay. Okay? May katanungan pa ho kayo? Ayan. Ma'am? Good morning po, Mayora, at saka sa lahat ng opisyalis ng Maynila, saka mga division chiefs or heads ng different government agencies. Ito po regarding din sa gang war. I had brought this matter already to our barangay chairman and the barangay officials, barangay 855. Nandyan po kami sa President Quirino Avenue sa DMCI condominium. Alam naman po natin na yung likuran namin is a squatter area. Doon sa may likuran namin is release ng train. So, sabi ng barangay, yung mga bata, nasa mga residents daw sa likuran, hindi raw residente nitong ating ano. So, dapat daw, sabi nila, ang number one na may concern daw doon, sana yung sa likuran, doon sa may train, release. Kaya lang, ang damage naman sa destruction dito sa atin. Oo. Lalo na dyan sa condominium area. As a matter of fact, ako, nagpa-extend na nga ako ng garahe sa bangketa kasi ilang beses na yung sasakyan namin ninanakawan. Tapos, yung gulong, yung spare tire, o kaya nababasagan yung, So, yun din ang isang concern ko. At saka isa pang na-discover ko lately, ginagawa, kasi madilim nga, totoo yun, ginagawang maraming nagla-love making doon. One time nga nakita ng anak ko, naked talaga. Oo. So, isa rin ang concern doon na dapat may ilaw. Okay po. Thank you po. Engineer Randy Sadak, yung area daw po ng Quirino, bakit pwedeng paspasan ng gumagawa ng Skyway? Okay po. Colonel Agbon. Ma'am, ngayon, continuous po ang coordination namin sa mga barangay regarding doon sa mga kabataan. Actually, meron na akong, yung nagpulong-pulong kami, ang isa sa mga initiative namin, lahat ng nako-curfew, i-record ng barangay. Para sa ating kaalaman po, kung hindi natin na ipapakulong yung kabataan. Pero, may pananagutan po ang magulang. Kaya pinaparecord po namin ang lahat ng mga nako-curfew, yung may mga kasalanan na mga maliliit na kasalanan na kabataan, kasi ang nasa isip nila, walang kulong. Wala pong kulong ang bata eh. Kaya lang po, kung walang kulong ang bata, may kulong po ang magulang o guardian. Baka yan ang nakakaligtaan siguro ng mga magulang, kaya hindi nila nasasawa yung kabataan. Pinaparecord na po namin lahat para kung sino po yung nakakatatlo na, yung magulang na po ang kakasuhan ikukulong namin. Ayun lang po, para magkaalaman po tayo, baka nakakalimutan natin, hindi makukulong ang anak nyo, pero kayo po ang papalit.
Kasi kapabayan ng magulang kung bakit yung anak nasa labas. Yun lang po. At magandang umaga po. Maraming salamat, Lieutenant Colonel Mary Agbon. Kung meron pa ho kayong ibang mga concerns, pwede naman po kayong dumirekta dito po sa likuran. Maraming salamat po. Pagpaumanhin nyo po, medyo pinapaspasan namin, napakainit na po talaga sa likuran. Alam ko po yung iba sa inyo, alas 6 pa, na nandito. Kaya maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon na makasama namin kayo ngayong umaga na ito. Alam ko po, bagamat tayo ay patuloy ng humahango o nakakaangat dahil po sa pandemya, medyo mahirap pa rin po ang buhay. Kaya ang inyo pong pamalaan ay nagsisikap po na maging masinop sa pondo po ng bayan ng Sagayon po ay dire-diretso ang pagbibigay namin ng tama at tapat na serbisyo sa inyo. Ngayon pong umaga, pagdamutan po ninyo ang nakayanan ng inyo pong pamalaan, ang bawat isa po sa inyo ay makakatanggap ng tagsa-10 kilong bigas. Bilang pasasalamat na rin po namin sa inyo, pagdamutan po ninyo ang aming munting nakayanan. Muli po, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Muli po palakpakan po natin ang ating buting Alkalde Mayora, Dr. Hani Lacuna Pangan. Gayun din po ang ating buting Congressman Benny Abante, Councilor Caloy Castañeda, Councilor Philip Lacuna, Councilor Fog Abante, and Councilor Elmer Parr. So kagaya po ng sinabi ko kanina, yung mga sticker po natin ay ingatan natin. Nakadikit pa po. Ako po ang magsasabi kung sino po ang tatayo para po pumila. Okay po ba yon? At alisin na po sticker. Mayroon po tayong 6 na pila. Pipila po tayo sa ating 4 na councilors, kay Congressman Benny Abante at sa ating buti. Kasalubungan po tayo. Okay po yun ha? So dito po sa unahan, tanggalin nyo na po yung sticker. Hawakan na lang ang sticker. Hawakan na lang po ang sticker. Okay na po tayo? Sige po. First row, tayo na po yung unang row. Yan. Hawakan na lang po ang sticker. Yan, tatanggalin lang po ang upuan sa harapan. Next row, tayo na po. Dito po ang... Yan, upo lang po muna tayo. Sige po. Aalisin lang po ang mga bangko. Next row. Wala na pong tatayo. Upo lang po tayo. Next na po. Next row. Tanggalin na po natin ang sticker. Hawakan na lang po ang sticker. Sige po, tayo na po ito. Nanay, hawakan na lang po ang sticker. Sige po. Sige po. Hawakan na lang po ang sticker. Sige po, tayo na po tayo. Upo lang po tayo sa likod. Tayo na po tayo. Pakihawakan na lang ang sticker. Tayo na po. Hawakan na po ang sticker. Okay, tayo na po tayo. Next row, tayo na po. Hawakan na po natin ang sticker. Tayo na po tayo. 6 ho ang pila, 6 line. Hawakan ang sticker. Sige po, tayo na tayo. Tayo. Hawakan na po ang sticker. Tanggalin na po sa pagkakadikit. Sige po, tayo na. Wait lang po. Sige po. Hawakan na lang ang sticker. Dito po, exit.
Pakitanggal na po ang sticker. Sige, tayo na po tayo. Tayo na po tayo. Sige po. Hawakan na lang ang sticker. Tayo na po tayo.